The Mysterious Intern. Kabanata 74. Ano kaya ang dahilan ng nangyayaring ito? Pilit pinapakalma ni Dr. Allison Zhao ang kanyang sarili at mabilis na gumagamit ng isip, sinusubukang alamin kung bakit nagkaganyan ang kalagayan ni Ginang Wei. Nakakalungkot isipin, pero kagaya noong buong magdamag, kahit anong isipin niya, hindi niya moari kung paano biglang nagbago ang lagay ni Ginang Wei. Noong umaga, bago ito pumasok sa operating room, pinuntahan at kinausap niya pa ito. Maayos naman ang lahat noon. Bakit kaya biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nagkaganyan ito paglabas ng operating room ngayong hapon? Hindi kaya may nangyaring mali habang isinasagawa ang operasyon. Pero parang hindi naman dapat. Kung may problema man sa loob ng operating room, dapat kaninang umaga pa lang o mas maaga pa ay may naramdaman na itong reaksyon. Bakit ngayong hapon pa biglang lumabas? Tila may aalis na rin sa isip niya ang posibilidad na dahil ito sa anesthesia. Hindi kaya may problema sa paggaling o recovery matapos ang operasyon. Hindi naman dapat mangyari yon. Habang tumatagal, lalong gumugulo sa isip ni Allison ang lahat at wala siyang mahanap na kasagutan. Lahat ng proseso na pwedeng maging sanhi ng problema ay wala namang nakitang anomalya. Hayaan mo na muna, hintayin na lang nating dumating si Brian Ye at siya ang tumingin. Sana lang ay may maisip na solusyon si Brian, kung hindi ay talagang magiging magulo ang sitwasyon. Dahil sa sobrang pag-iisip ay sumakit ang ulo niya kaya napilitan na lang siyang tumigil. Tinitigan niya si Ginang Wei na nakahiga sa hospital bed at hindi niya mapigil ang mag-alala ng sobra. Hindi niya kayang isipin kung ano ang mangyayari o kung anong kahihinatnan kung may mangyaring masama kay Ginang Wei. Matapos ang operasyon kahapon, buong pusong nagpasalamat ang buong pamilya Wei sa kanya, at puno rin ng papuri ang kanilang mga salita para kay Brian Ye. Itinuring talaga nila itong isang tagapagligtas. Ayon pa kay Dinzing, kahit si Lolo Wei na kilalang hindi basta-basta pumupuri sa tao ay binigyan si Brian Ye ng mataas na komento at sinabing may taglay itong dangal ng isang espesyalista sa medisina. Plano na ring mag-donate ng malaking halaga ang pamilya Wei sa Beijao Third Hospital para sa pagpapalawak at pagpapaganda ng pasilidad. Sa ganitong sitwasyon, kung may mangyaring masama kay Ginang Wei, ano na lang kaya ang mararamdaman at magiging reaksyon ng buong pamilya? Maniniwala kaya sila sa paliwanag niya na walang naging problema ang operasyon at aksidente lang talaga ang nangyari kay Ginang Wei? Ginang Wei, kumapit ka po, huwag kang susuko at sana ay walang masamang mangyari. Same time na dalangin ni Allison sa kanyang puso. Dumating si Brian Ye sa ICU ng North Suburb No. 3 hospital bandang alas 11 na ng gabi. Kahit mabilis ang pagmamaneho niya at maayos naman ang daan, medyo malayo pa rin talaga ang biyahe mula sa eskwelahan papunta roon. Brian Ye, nandito ka na pala. Agad na sumili ang gulat at tuwa sa mga mata ni Allison nang makita niya si Brian. Kumusta na ang lagay ngayon? Tumango si Brian, tiningnan ang pasyente sa higaan, at seryosong nagtanong. Pagkalabas niya ng operating room kaninang hapon, tinawagan agad ako ng ICU at sinabing may kakaibang reaksyon si Lola Wei kaya dali-dali akong pumunta. Ginawa ko na ang lahat ng pwedeng gawin at subukan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang kalagayan niya at tila lumalala pa nga. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na baka sumabay pa ang pagpalya ng puso niya. Maikling ikinwento ni Allison ang buong detalye kay Brian. Habang nakikinig, kumunat ang noo ni Brian at may halong pagtataka sa kanyang mukha. Ang sintomas na ipinapakita ni Ginang Wei ay hindi katulad ng inaasahan o naiisip niya noon. Wala pa siyang naranasang ganitong klaseng reaksyon at hindi niya akalaing mangyayari ito. Paano kaya nagkaganyan? Dahil sa pagkalito at pagtataka, hinawakan niya ang pulso ni Ginang Wei at sinimulang kunin ang tibok nito. Nang makitang sinusuri na ni Brian ang pasyente, nanahimik na lang din si Allison. Hindi na bago sa kanya ang galing ni Brian pagdating sa medisina at wala na siyang pag-aalinlangan sa kakayahan nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Brian ilang sandali matapos niyang hawakan ang pulso ni Ginang Wei. Mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa sinabi ni Allison. Sinabi lang ni Allison na baka magkaroon ng heart failure, pero ang totoo, nararamdaman na niya ang simula nito kahit pa mild pa lang sa ngayon. Sigurado siya na sa loob ng 10 o 15 minuto ay makikita na rin ito sa mga monitoring equipment. At kapag nangyari iyon, baka huli na ang lahat kahit dumating pa siya. Paano nangyari ito? Naging sobrang seryoso at madilim ang itsura ni Brian. Ang operasyong ginawa niya, ang pasyenteng inalagaan niya, at ang plano ng pagpapagaling na siya mismo ang gumawa, ay biglang humantong sa ganitong delikadong sitwasyon. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Brian Ye, kumusta? Napansin ni Allison ang pagbabago sa mukha ni Brian kaya hindi niya napigil ang magtanong ng may halong kaba.
Medyo komplikado ang sitwasyon. Tuturukan ko muna siya. Matigas na sabi ni Brian sabay bitaw sa palso ng pasyente. Kinuha niya ang gintong karayom na laging daladala at agad itong itinusok sa ilang parte ng katawan ni Ginang Wei. Makalipas ang kalahating oras na pag-aasikaso, hinawakan muli ni Brian ang palso nito. Sa wakas, nailigtas din. Matapos siring mabuti, nakahinga na ng malalim at panatag si Brian. Kumusta na? Agad na tanong ni Allison nang makitang ibinabana ni Brian ang kamay ng pasyente, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, wala na sa panganib ang buhay ni Ginang Wei. Siniguro ni Brian kay Allison na ligtas na ang pasyente. Pero ano ba talaga ang dahilan ng kakaibang nangyayari sa kanya? Nang marinig na wala na itong ikamamatay, medyo kumalma na rin si Allison. Basta't ligtas ang buhay ng pasyente, mas madali nang haharapin ang kahit anong kahihinatnan. Hindi ko pa rin sigurado. Nasaan kaya ang nurse na naka-duty ngayon? Umuwi na ba pagkatapos ng shift? Umiling si Brian at lumingon sa mga nurse na abala sa loob ng ICU. Pinauwi ko na muna siya, bakit? May problema ba? Sagot ni Allison. Nabanggit ba niya kung may bumisita kay Ginang Wei ngayong araw? Tanong ulit ni Brian. Kanina pa niya sinusuri ang katawan ni Ginang Wei at wala siyang makitang mali sa operasyon o sa plano ng gamutan. Kaya naisip niya na baka may ibang dahilan o external factor kung bakit ito nangyari. Halimbawa, baka may ginawang hindi tama ang bumisita. O kaya naman ay may dala silang virus na nakahawa sa pasyente. Mahigpit ang seguridad at patakaran dito sa ICU namin. Kahit kapamilya o mula sa pamilya Wei, limitado lang ang pwedeng pumasok. Ngayong araw, si Lolo Wei lang ang nakadalaw. Bagamat matanda na siya at may high blood, wala naman siyang sakit na nakakahawa. At saka lahat ng pumapasok ay dumadaan sa mahigpit na pagdidisinfekta at paghuhugas, paliwanag ni Allison habang umiiling. Nang itanong iyon ni Brian, alam na niya agad kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Inisip na rin niya iyon noon pa, pero agad din niyang binasura ang ideyang iyon. Biglang may naalala si Allison at dugtong-dugtong niya pa, nga pala, nabanggit niya na bumisita rin daw si Dr. Green kaninang hapon, pero based naman sa medical record na pinunan niya ay wala namang nakitang problema. Sino ang sinabi mo? Nawala na sa sarili si Brian Ye habang nakikinig kay Allison, pero biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig ang huling sinabi nito at naging mabilis at mariin ang kanyang pananalita. Si Dr. Green, ang assistant ni Professor Walton. Bakit, may problema ba? May halong pagtataka sa mga mata ni Allison. Nakamonitor ba ang buong lugar dito sa ICU? Hindi sumagot si Brian sa tanong niya, sa halip ay seryoso itong nagtanong pabalik at nanlilisik ang mga mata. Siyempre naman, lahat ay may CCTV. Brian Ye, anong ibig mong sabihin? Kahit gaano man kabagal mag-isip si Allison, nakuha pa rin niya ang ibig sabihin ni Brian. Nanlalaki ang kanyang mga mata at halatang hindi makapaniwala. Hindi naman siguro posible yon. Wala namang imposible sa mundo. Kung may nangyari man, malalaman natin kapag tiningnan natin ang CCTV footage. Madilim ang mukha ni Brian habang sinasabi iyon. Brian Ye. Gusto pa sanang magsalita ni Allison. Kahit na hindi niya gusto si Green, talagang hindi siya makapaniwala na gagawa ito ng bagay na makakasama kay Ginang Wei. Sa huli, may pinapanigan pa rin ang konsensya at prinsipyo ng isang tao. Imposibleng gagawin ng sino man ang ganitong kabaliwan, lalo na't doktor si Green at isa itong estudyante at assistant ng sikat na si Professor Walton. Pero nang makita ang seryosong mukha ni Brian, tumahimik na lang siya. Wala namang mawawala kung titingnan lang naman ang video. Ang lahat ng CCTV footage ng Beijing 3rd Hospital ay nakasentralisado lahat sa security department. Hinubad nila ang kanilang mga sterile gown at lumabas ng ICU, at dumiretso agad sa opisina ng mga security. Dahil kilalang kilala at respetadong mga doktor sa ospital sina Allison at Brian, hindi na naging mahirap para sa kanila na makahingi ng kopya ng video. Mabilis ding pinahanap at pinatugtog ng mga security ang footage mula sa ICU kaninang hapon. Nang makita ni Brian ang eksena kung saan pumasok si Dr. Green, sinimulan na nitong panoorin ng paisa-isa. Kahit hindi naniniwala si Allison na gagawa si Green ng masama gaya ng hinala ni Brian, sumama pa rin siya para manood. Hindi naman ganoon kahaba ang video, ilang minuto lang din at mabilis itong natapos. Ano pa bang aasahan ko? Kahit medyo mayabang si Dr. Green, imposibleng gagawin niya ang ganitong kabaliwan. Matapos mapanood ang video, nakahinga ng maluwag si Allison. Kahit hindi niya ito gusto, ayaw niyang mangyari iyon dahil malaking dagok din iyon sa pananaw niya sa kabutihan ng tao at sa propesyon.
Nagtataka tuloy siya, bakit kaya naghinala agad si Brian kay Dr. Green. Hindi naman siya mukhang taong makitid ang utak o mapaghiganti. May pagdududa sa isip ni Allison. Alam naman niya ang nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila noong isang gabi, pero sa tingin niya, hindi naman si Brian ang tipo ng tao na gagantay o maghahinala ng ganyan dahil lang sa simpleng away. I-play mo ulit yung nasa gitna, doon sa bandang ika-5 minuto. Habang naguguluhan pa si Allison at magtatanong sana, nagsalita na naman si Brian. Mabilis namang sinunod ng security ang utos at binalik ang video sa parteng iyon at pinanood ulit nila. May mali ba talaga? Muling nagtanong ang isip ni Allison habang nakapako ang tingin sa monitor. Pero ilang sandali pa, biglang namutla at nagbago ang kulay ng mukha ni Allison. Sa video, may isang detalye na halos hindi mapapansin kung hindi titingnan ng maigi. Si Mr. Green, sa isang tila bigla ang paglingon o pagkilos, ay palihim na inabot ang isang tubo o linya malapit sa hospital bed. Paano nangyari ito? Si Mr. Green, talagang nagawa niya ito. Hindi makapaniwala si Allison at biglang nanlamig ang buong katawan niya. Kahit na mabilis at palihim ang galaw ni Green, at hindi man diretsyong kita sa video kung ano mismo ang ginawa niya, sapat na ang kilos niya para mapatunayan na may tinatago siya. Ang pagkataranta sa mukha, ang sadyang pagharang niya sa kamera, at ang pag-iwas ng tingin, malinaw na may masamang ginawa si Green. Hayop na yan. Matapos makumpirma ang nakita sa video at matiyak na tama ang lahat, hindi na napigilan ni Brian ang galit na umapaw sa kanyang mga mata. Kahit na siya mismo ang nag-request na tingnan ang CCTV, at kahit may kaunting hinala na siya kay Green, sa kaibuturan ng puso niya ay umaasa pa rin siyang hindi ito totoo. Katulad ni Allison, ayaw niyang mangyari iyon. Dahil ang resulta nito ay nakakadurog ng puso at nakakagalit. Pero hindi niya akalain na magkakalakas talaga ng loob si Green na gawin ito. Talagang ginawa niya ang bagay na walang konsiderasyon at lumagpas sa lahat ng limitasyon ng kabutihan. Paano nagawa ni Dr. Green to? Bakit niya ito gagawin? Nanginginig ang boses ni Allison, talagang hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Wala namang ginawang masama si Ginang Wei sa kanya, at magkaibigan pa naman ang pamilya Wei at ang guro niyang si Walton. Bakit niya gustong patayin ang babae? Dahil siguro sa akin. Namumula ang mukha ni Brian sa galit. Kahit wala siyang hawak na ebidensya, sigurado na siya ng halos 70% na ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa ito ni Green at pumasok sa ICU para saktan si Ginang Wei ay dahil sa kanya. Dahil sa'yo. Natigilan sandali si Allison at agad ding naintindihan ang ibig sabihin nito. Walang duda, kapag may nangyaring masama kay Ginang Wei, siguradong malalagot si Brian. Hindi siya patatawarin ng pamilya Wei, at pati na rin si Allison at ang buong ospital ay madadamay at malalagay sa alanganin. Nang maisip iyon, hindi niya mapigil ang kabahan at kilabutan. Pero may naisip siyang ibang bagay kaya tiningnan niya ulit si Brian ng may pagtataka. Pero bakit kanya gagantihan ng ganito? May matagal na ba kayong alitan o galit sa isa't isa? Hindi ko pa man siya nakikilala noon. Wala kaming pinag-awayan o anumang pinag-usapan. Umiling si Brian. Habang sinasabi iyon, ramdam na ramdam niya ang puot sa kanyang dibdib. Hindi naman siya taong madaling magalit o mainit ang ulo, pero sa oras na ito, talagang kumukulo ang dugo niya. Ang ginawa ni Green ay lampas na sa limitasyon ng kanyang kinagisnan. Tinapakan nito ang pinakamababang antas ng moralidad na kaya niyang tanggapin. At lumagpas na ito sa sukdulan ng kanyang pasensya. At saka paano pa man, hindi pa man talaga sila magkakilala noon. Bago pa man tinawagan siya ni Allison noong gabing iyon, hindi pa sila nagkikita kahit minsan. Kahit pa sabihing may matagal silang alitan, bilang isang normal na tao na may natitira pang konsensya, hinding-hindi dapat gagawin ang ganitong bagay. Kung may sama man siya ng loob o galit sa kanya, kay Brian Ye, harapin niya siya. Kahit sa anumang paraan, hayagan man o palihim, handang-handa si Brian harapin ito. Pero ang halimaw na ito, ginamit pa niya ang kanyang pasyente, si Ginang Wei, para lang maipit siya. May puso pa kaya ang taong iyon? Gaano kalaki ang kanyang galit para magawa niya ito? Para lang makapanakit kay Brian Ye, handa pa niyang isama sa kapahamakan ang inosenteng matanda. At higit sa lahat, wala naman talagang ginawang masama si Brian laban kay Green. Sa totoo lang, nagkaroon lang sila ng sagutan o di pagkakaunawaan sa salita, wala naman silang naging pisikal na away. At saka, si Green pa mismo ang nagsimula nung lahat. Bigla na lang itong naging masungit at palaban, at sunod-sunod pa nitong hinahanapan ng butas si Brian. Hindi na lang nakapagpigil si Brian kaya nasasagot niya rin ito ng mata ray.
Dahil lang sa simpleng sagutan at bangayan ng mga salita, bilang isang doktor, nawalan na ba siya ng konsensya at ginawa ang bagay na ito sa taong walang kalaban-laban na nakarete sa kama. Hindi na ito simpleng paglabag lang sa etika at konsensya ng isang manggagamot. Ito ay gawain ng isang halimaw. Halos magliyab na ang mga mata ni Brian sa sobrang galit. Hindi pa kayo talaga magkakilala noon. Natigilan si Allison. Nakita mo naman noong gabing iyon. Iyon ang unang beses na nagkita kami. Ni hindi ko nga alam kung sino siya noon. Mahigpit na nakuyam ang kamao ni Brian. Baliw. Baliw talaga ang taong iyon. Ni hindi ka pa niya nakikita ng personal, pero handa na niyang pumatay ng ibang tao para lang mapahamak ka. Inalala ni Allison ang nangyari noong gabing nagkita sila Brian at Green. Alam niyang totoo ang sinasabi nito, talagang hindi pa sila magkakilala noon. Nang matiyak niya ang katotohanan iyon, lalong kumulo ang dugo niya. Para lang makaganti sa taong kakakilala pa lang, handa na siyang pumatay ng iba. Anong klaseng uri ng kabaliwan ito? Tumawag tayo ng pulis. Dapat arestuhin agad ang baliw na iyan at panagutan ang ginawa niya. Galit na sabi ni Allison at akmang kukuha na ng cellphone para tumawag. Parang mababaliw na rin siya sa galit. Ang ginawa ni Green ay hindi lang basta pagsuway, dagdag pa rito, ang mga taong tinangkang saktan nito ay mga taong mahalaga at pinapahalagahan niya. Puntahan muna natin si Ginang Wei at ayusin muna ang kalagayan niya. Pinigilan ni Brian ang nagwawalang galit ni Allison. Nang makitang ayaw pa ring pumayag ni Allison, pinakalman niya ito, huwag kang mag-alala, nandito pa lang siya sa bansa, siguradong hindi siya makakatakas. Pero mas priority natin ngayon ang kaligtasan ni Ginang Wei. Nang marinig iyon, ibinaba na lang din ni Allison ang cellphone, pero kitang-kita pa rin ang puot sa kanyang mukha. Matapos utusan ng mga security na isave at huwag pakawalan ang video footage, bumalik na sila Brian sa ICU. Base sa nakita nilang kilos ni Green sa video, sinimulan nilang suriin at alamin kung ano ang nangyari kay Ginang Wei. Dahil may clue na sila, mabilis ding nalaman ni Brian ang posibleng dahilan. Noong dumalaw si Green kaninang hapon, nagpapainiksyon noon si Ginang Wei ng gamot na tumutulong sa paggaling ng mga nasirang ugat o nerves. Ang gamot na ito ay napakadelikado at sensitibo. Kailangang sinusukat ng maigi ang bilis at dami ng pagtuturok. Kapag naging masyadong mabilis ang daloy nito, magdudulot ito ng masamang epekto. Bilang assistant ng sikat na doktor, siguradong alam na alam ni Green ang tungkol dito. Base sa lahat ng palatandaan, sigurado na silang sadyang binago o pinabilis ni Green ang daloy ng gamot kaya nagkaganyan si Ginang Wei. Nang malaman na ang ugat ng problema, mas naging madali na itong solusyonan. Ngunit dahil marami ng ginawang pagsubok at gamutan si Allison bago pa malaman ang tunay na dahilan, medyo naapektuhan din ang katawan ng pasyente. Kaya kinailangan pang mag-isip ni Brian ng panibagong paraan at tamang race eta na babagay sa kasalukuyang kalagayan ni Ginang Wei. Buti na lang, matapos ang ilang pagsubok, naging epektibo ang bagong gamutan at unti-unting hamupa ang mga abnormal na sintomas ni Ginang Wei. Nang makitang nawawala na ang panginginig at iba pang kakaibang reaksyon ng pasyente, nakahinga na ng maluwag si Allison. Pero tiningnan pa rin niya si Brian ng may halong pag-aalala, Brian ang nangyari ba kay Lola Wei, hindi naman ito makakaapekto ng malala sa paggaling niya 'di ba? May kaunting epekto man, pero hindi naman ito delikado. Obserbahan muna natin sa loob ng 2 araw para makasiguro. Tumango si Brian. Nang makitang nag-aalala pa rin ito, siniguro niya, huwag kang mag-alala, ligtas na ang buhay ni Ginang Wei. Kung may epekto man, sa bilis lang ng paggaling iyon, wala nang iba. Mabuti naman kung ganon. Kumalma na tuloy ang loob ni Allison. Kung sa bilis lang ng recovery ang apektado, hindi na malaking problema iyon. Samahan na kita pa uwi. Sinulyapan ni Brian si Allison na kitang-kita na ang pagod sa mukha. Matapos ang lahat ng nangyari, pasado 1:00 na ng madaling araw. Bilang isang bihasa at malakas ang pangangatawan, hindi problema kay Brian ang magpupuyat, pero si Allison ay ordinaryong tao lang at siguradong hindi na ito kaya ng katawan. Hindi ba tayo dapat tumawag na ng pulis at hulihin na yang si Green? Kahit pagod na, hindi pa rin makalimot si Allison sa halimaw na gumawa ng kasamaan. Bukas na lang tayo tumawag, huli na naman ngayon at sigurado namang hindi siya makakatakas. Pinakalma siya ni Brian. Kahit na gustong-gusto na niyang parusuhan agad si Green, pinigilan niya ang sarili at kumalma. Sa totoo lang, medyo madaliin pa kung isusumbong agad ito ngayon. Kahit may ebidensya na sila, alam ni Brian na hindi pa sapat ang video na iyon para tuluyan ng makulong si Green. Marami pa itong pwedeng dahilan o palusot, at baka makalusot pa lalo na't isa itong dayuhan. Kapag napabayan at nakabalik pa ito sa Amerika, doon pa lalo mahihirapan.
Hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mula nang makumpirma niya ang ginawa ni Green, desidido na siyang panagutin ito dito mismo sa bansa at hindi nabibigyan pa ng pagkakataong makabangon. Isa pa, kung hahabulin nila ito ngayon, baka hindi na makayanan ng katawan ni Allison ang pagod. Kahit kaya pa niya, hindi maganda sa katawan ng sobrang stress at puyat. Sige na nga. Nag-atubili sandali si Allison pero hindi na rin ito nakipagtalo. Pagkatapos magbilin sa mga nurse na bantayan ng maigi si Ginang Wei at tawagan agad sila kapag may kakaiba, inutusan din ni Brian ang mga staff na huwag nang papasukin ang kahit sino para bumisita. Kahit maliit ang tsansa na bumalik pa si Green para gumawa ng kalokohan, mas mainam na maging sigurado at maingat na kaysa magsisi sa huli. Alas 6 ng umaga. Sa loob ng isang presidential suite sa isang 5-star hotel malapit sa North Suburb. Nagising si Green mula sa malambot at komportableng kama at pakiramdam niya ay ito ang pinakagising niya sa buong buhay niya. Mula nang dumating siya sa China, hindi pa siya nakakatulog ng mahimbing. Ngayon lang siya nakapahinga ng ganito kaganda. Panahon na para ayusin ko ang batang yang nagngangalang Ye. Mabilis na bumangon si Green mula sa kama, may nakapinta ng ngisi sa mga labi habang nagtungo sa banyo. Pagkatapos maligo at magayos, nag-stretch at nag-ehersisyo muna siya. Mahalaga sa kanya ang kalusugan. Sa hinaharap, magiging isa siyang kilalang doktor sa buong mundo at may magandang buhay na naghihintay. Kailangan niyang alagaan ang katawan para masiyahan sa tagumpay. Nang matapos at makapagpahinga sandali, dumiretso siya sa kwarto ng kanyang guro na si Professor Walton. Sir, pupuntahan po ba natin tingnan si Ginang Wei pagkatapos nating mag-almusal? Habang nasa restaurant ng hotel at dahan-daang ninanamnam ang masustansyang almusal na inihanda para sa kanila, tiningnan ni Green ang kanyang guro. Oo, nakausap ko na si Jason. Susunduan niya tayo maya-maya. Uminom ng gata si Walton at kitang-kita ang pagiging kontento sa mukha nito. Sobrang nagustuhan niya ang almusal at serbisyo sa hotel. Sakto. Ikaw na batang Ye, tapos ka na. Wala ka ng kawala sa ilang sandali. Dahil sa sagot ni Walton, halos sumigaw na sa tuwa si Green sa loob ng dibdib niya, pero pinilit niyang itago ang labis na excitement at nanatiling seryoso ang mukha. Sa tingin mo ba talaga ay hindi natapos ng maayos ni Dr. Ye ang operasyon? Tanong ni Walton habang nakatingin kay Green. Nitong nakaraang 2 araw, lalo niyang napag-iisipan na parang may mali. Parang hindi magkatugma ang mga sinabi ni Green noong nakaraan. Bakit gagawin iyon ni Yeshu? Hindi ba niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito? Siyempre po. Agad na tumango si Green nang walang pag-aalinlangan. Kahit po kayo sir ay hindi sigurado kung matatapos, paano pa kaya siya? Sa tingin ko po, imposibleng nagawa niya yon ng tama. Noong una ay hindi pa siya ganito kaexcited, pero ngayon ay puno na siya ng kumpiyansa. Dahil sa ginawa niya kahapon, sigurado siyang magulo na ngayon ang sitwasyon ni Ginang Wei. Posibleng nasa bingit na nga ito ng kamatayan. Lihim siyang napangiti. Buti na lang dumaan siya kahapon para silipin ang lagay. Kung hindi, baka siya pa ang mapahiya pagdating ngayon. Tiningnan ni Walton ang tiwala na nakikita sa mukha ni Green. Gusto sana niyang sabihin ang mga pagdududa niya, pero nag-atubili na lang siya at hindi na ito pinatulan. Hayaan na lang, malalaman din nila ang totoo maya-maya. Pagkatapos mag-almusal, dumating na si Jason Wei, Wei Zilong, at sinundo sila. Agad silang pumunta sa Beijing 3rd Hospital. Professor Walton, salamat po ulit at nandito kayo. Nakarating sila sa tapat ng ICU. Habang inaakay si Walton, kitang-kita ang respeto at pasasalamat sa mukha ni Jason. Kahit hindi nailigtas noon ng propesor ang kanyang ina, nanatili pa rin ang tiwala at respeto niya rito. Hindi niya ito kinalimutan o tinalikuran. Una, matagal na silang magkaibigan. At pangalawa, alam niya ang galing ni Walton. Kahit hindi natuloy noon ang operasyon, malaki pa rin ang naitulong nito. Jason, napakabuti mo naman. Tungkulin ko ito, pero sa pagkakataong ito ay wala pa naman akong nagagawa kaya medyo nakokonsensya ako, nakangiting sabi ni Walton. Pupo naman po kayo. Sobrang laking bagay na dumating kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makikilala ni Inay si Dr. Ye at hindi siya maliligtas ng ganito kabilas, sagot ni Jason sabay lingon sa receptionist. Magandang umaga po, dadalaw sana kami sa pasyente sa bed 78. Bed 78 po. Sandali po titingnan ko. Pasensya na po sir, ma'am, hindi po pwedeng pumasok o bumisita ngayon. Agad na tiningnan ng staff ang record. Pero nang makita niya kung sino ang pasyente, natigilan ito. May espesyal na utos, bawal papasukin ang kahit sino sa pasyenteng iyon. Matapos makumpirma, tumingin ito kay Jason ng may pagsisisi. Bawal pumasok. Bakit naman?
Kumunat ang noo ni Jason. Utos po ni Dr. Ye. Bawal pumasok ang kahit sino hanggat hindi siya pumapayag, paliwanag ng staff. Dr. Ye. Bakit niya naman ipinagbabawal? Nang marinig ang pangalan ni Brian Ye, medyo kumalma si Jason. Dahil iniligtas nito ang kanyang ina, may tiwala at magandang tingin siya rito. Pero hindi pa rin niya maiwasang magtaka kung bakit ganito ka-strict ang utos. Hindi ko po alam sir, pero ganoon po talaga ang bilin, umiling ang staff. Anong klaseng dahilan yan? Pamilya pa man din namin ang babawalan. Hindi kaya dahil may tinatago siya at ayaw niyang malaman namin na nasira niya ang kalagayan ni Ginang Wei. Singgal ni Green sa gilid. Nang marinig iyon ni Jason, nagbago ang ihip ng hangin sa isip niya. Kahit gusto sana niyang huwag muna ipilit dahil sa sinabi ni Green ay kinabahan siya. Miss, ako po ang anak ng pasyente. Kasama ko po si Professor Walton, eksperto sa buong mundo. Gusto lang po naming makita ang lagay ng paggaling niya. Pwede po ba kayong tumulong para makapasok kami kahit saglit lang? Pakiusap ni Jason. Pasensya na po Mr. Wei, utos po talaga ni Dr. Ye na bawal pumasok ang kahit sino kaya. Nahihiyang sabi ng staff. Kahit hindi niya maintindihan, sumunod na lang siya sa utos. Habang nakikita ang pagtanggi ng staff, lalong naniniwala si Green na tama ang hinala niya. Siguradong may nangyaring masama kahapon at hindi ito maayos ni Brian Ye kaya ipinagbabawal silang pumasok. Nai-imagine na nga niya si Brian na naghahabol ng hininga sa pag-aalala. Akala niya madaling ayusin ang ginawa ko. May ngiting lumabas sa mga mata ni Green. Ang epekto ng gamot na ginamit niya ay galing sa research noong nag-aaral pa siya. Iilan lang ang nakakaalam nito. Nakalagay naman sa manual na pwedeng magkaroon ng side effect pero hindi detalyado. Noong makita niya na iyon pala ang niresetang gamot ni Brian Ye, halos tumalon siya sa tuwa. Regalo ito ng tadhana. Naiisip niya na sa oras na ito, nasa bingit na ng kamatayan si Ginang Wei at malapit ng madiskeril si Brian Ye. Sobrang saya ng puso niya. At ang plano niya, kapag gumuho na ang lahat, siya ang aaksyon. Ililigtas niya si Ginang Wei. Sa ganon, siya ang magiging bayani. Siya ang pasasalamatan ng pamilya Wei at siya ring hahangaan ng guro niyang si Walton. Noong isang gabi, inakala ni na Brian at Allison na ang plano lang ni Green ay patayin ang pasyente para mapahamak si Brian. Pero nagkamali sila. Nang makita ni Green ang gamot, binago niya ang plano at gumawa ng mas mahusay na diskarte. Ang plano, gamitin ang side effect ng gamot para pabagsakin si Brian Ye at paalisan siya ng pamilya Wei. At pagkatapos, siya ang huhuli at magliligtas kay Ginang Wei. Sa ganitong paraan, hindi siya mamamatay tao sa paningin ng iba, matatanggal niya ang kaaway, at yayaman at sisikat pa siya. Isang bunganga, maraming patay. Hindi rin siya nag-alala na baka maayos ito ni na Brian o Allison. Para sa kanya, sa buong mundo, siya lang ang nakakaalam ng solusyon sa epektong iyon. Ipinagmamalaki niya sa isip, napakakomplikado nito at matagal bago niya na-research ang lunas. Sigurado siya, kahit ang guro niyang si Walton ay mahihirapan ding intindihin agad dahil hindi naman ito tungkol sa galing sa operasyon kundi sa kemikal na reaksyon. Habang iniisip na malapit na ang tagumpay at darating na ang katanyagan, halos manginig na siya sa excitement pero pinanatili lang ang kalmadong mukha. Mr. Wei, parang totoo nga ang hinala ko. May tinatago talaga siya kaya ayaw kaming papasukin. Kailangan nating pumasok agad. Baka kung ano na ang nangyayari kay Ginang Wei sa loob. Sabi ni Green na kunwari ay nag-aalala. Lalong kinabahan si Jason dahil sa sinabi nito. Ayaw man niyang maniwala, pero kakaiba talaga ang ipinag-uutos ni Dr. Ye kaya hindi niya mapigil ang mag-isip ng masama. Mas mabuti pang tawagan niyo na yang si Ye at papasukin kami. Sabihin niyo kung hindi, tatawag kami ng pulis. Banta ni Green sa staff sabay tingin na parang nananalo. Tumawag ng pulis. Hindi na po kailangan, tumawag na ako para sa inyo. Nang marinig iyon ng staff, kinabahan ito at akmang tatawag na sana kay Brian Ye nang biglang may sumagot mula sa gilid. Dr. Ye. Nang marinig ang boses na iyon, naningkit ang mga mata ng staff at agad na lumingon sa pinanggalingan nito. Nakita nila ang isang lalaking matangkad at makisig na mabilis na naglalakad papunta sa ICU. Si Brian Ye ito, na kahit nakakasual lang ay kitang-kita ang kabataan at talino. Dr. Ye, nandito na kayo. Sumili ang gulat at tuwa sa mukha ni Jason Wei. Kinabahan siya kanina dahil sa mga sinabi ni Green, pero ngayong dumating na si Brian, mas gumaan ang pakiramdam niya. Siguradong malalaman na niya kung bakit bawal silang papasukin kanina. Magandang umaga po, Mr. Wei. Bati ni Brian sabay ngiti. Dr. Ye, buti dumating kayo.
Itatanong ko lang sana, bakit po hindi nyo kami pinapapasok dalawin si Ginang Wei? Nang makitang nakangiti si Brian at walang bakas ng kaba o pag-aalala sa mukha, medyo natigilan si Green sa loob-loob niya, pero pinanatili pa rin nito ang kalmadong itsura. Mali ang akala nyo. Hindi ko sila pinagbabawalan, kayo lang ang hindi ko pinapapasok. Sumangkit ang mga mata ni Brian at saglit na tiningnan si Green. Pagkatapos nito, lumingon siya kina Jason at Walton. Mr. Wei, Professor Walton, gusto nyo palang dalawin si Ginang Wei, diba? Tara, pasok na tayo. Anong ibig sabihin yan? Bahagyang nabago ang kulay ng mukha ng Green. Talagang nailigtas ba niya ang pasyente? At alam ba niyang siya ang may gawa? Mabilis na dumaan ang mga kaisipang iyon sa isip ni Green. Hindi, imposible. Kahit na nagkataong naayos niya ang epekto ng gamot, imposibleng malaman niya na ako ang may gawa. Palihim naman akong kumilos, paano niya malalaman? Anong ibig sabihin? Mr. Green, hindi niyo po ba alam? May halong pangungutya ang ngiti ni Brian. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi ni Dr. Ye. Pakipaliwanag po ng maayos. Pilit pa ring pinapanatili ni Green ang kalmadong anyo. Oo nga Dr. Ye, ano po ba talaga ang nangyayari? May misunderstanding ba sa pagitan ninyo? Nagtataka ring tanong ni Jason. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw papasukin ni Brian si Green gayong siya pa ang nag-aya sa kanila pumasok. Ramdam din niya ang tensyon at init ng ulo sa pagitan ng dalawang lalaki. Dahil lang ba ito sa hindi pagkakasundo? Pero kakakilala pa lang nila dapat. Mr. Wei. Titingnan sana ni Brian si Jason at sasalubungin ang tingin ni Green para ay sambat ang lahat ng ginawa nito, pero bago pa siya makapagsalita ay may naramdaman silang paparating. Ilang pulis na nakauniforme at armado ang biglang lumapit sa kanila. Sino po si Mr. Green? Lumapit ang dalawang pulis at sinalubong sila, damako agad ang tingin nito kina Green at Walton. Officer, ito po si Green. Itinuro ni Brian ang lalaki. Sa isang iglap, namutla ang mukha nito at parang natulala. Mr. Green, ikaw ay arestado dahil sa kasong attempted murder o tangkang pagpatay. Ito ang iyong arrest warrant. May karapatan kang manahimik, ngunit anumang sasabihin mo ay gagamiting ebidensya sa korte. Agad na ipinakita ng mga pulis ang kanilang mandato. Tangkang pagpatay. Alam ba talaga ng lalaking to ang ginawa ko? At siya ang tumawag ng pulis. Habang nakikinig, biglang naalala ni Green ang sinabi ni Brian kanina, tumawag na ako ng pulis para sayo. Noong una ay nasa itsura lang ni Brian ang atensyon niya kaya hindi niya pinansin, pero ngayon ay naintindihan na niya ang ibig sabihin noon. Parang binuhusan ng malamig na tubig at parang may sumabog sa utak ni Green. Namutla ng husto ang kanyang mukha. Tangkang pagpatay. Maliban kay Brian, lahat ng naroon ay natigilan at hindi makapaniwala. Maya-maya ay natauhan si Jason at agad na nagsalita, Officer, baka po may pagkakamali. Paanong magagawa ni Mr. Green ang ganon na bagay? Paanong magagawa iyon ni Green? 2 araw pa lang siya dito sa bansa. At bilang estudyante at assistant ni Professor Walton, napakaganda ng kinabukasan nito. Bakit niya gagawin ang krimen? Hindi matanggap ni Jason ang impormasyon. Ganoon din ang ibang tao at mga staff ng ospital, hindi sila makapaniwala na ang gwapo at disenteng dayuhang ito ay gagawa ng masama. Inosente ako. Wala akong pinatay. May nagtutuligsa lang sa akin. Amerikano ako, hindi nyo ako pwedeng basta-basta hulihin. Pagkaraan ng ilang segundong pagkagulat, bumalik ang diwa ni Green at malakas itong nagprotesta. Siya lang ba ang may sabi? Alam ba talaga nito ang ginawa niya kay Ginang Wei? Hindi, imposible. Palihim naman ang kilos niya kahapon, kahit may CCTV ay hindi dapat halata. Wala siyang ebidensya. Habang nagsasalita, mabilis na gumagana ang utak ni Green. Alam niyang kritikal ang sitwasyon. Hinding-hindi niya hahayaang madala siya ng mga pulis. Lalong naniniwala si Green na wala namang talagang ebidensya si Brian. Kaya lang nito tinawag ang pulis para takutin siya at pilitin siyang umamin. Dahil sa pag-iisip na iyon, mas lumakas ang loob niya. Magandang umaga po mga opisyal. Ako po si Walton, propesor mula sa Harvard Medical School. Sa tingin ko po ay may malaking pagkakamali dito. Si Mr. Green ay aking estudyante at assistant. Pareho kaming doktor mula sa Harvard at may mataas na integridad. Nandito kami ngayon sa bansa para gamutin si Ginang Wei sa imbitasyon ni Mr. Wei. Halos hindi kami naghihiwalay nitong mga nakaraang araw, kaya kung patunayan na imposibleng nakagawa siya ng krimen. Nang maunawaan ang sitwasyon, sumakot si Walton at magalang na nagpaliwanag. Dahil hindi siya marunong magtagalog, si Jason ang nagsilbing tagapagsalin.
Isinalin din ni Jason kung gaano kahalaga at kilala si Walton sa mundo ng medisina, pati na rin ang pagiging kandidato nito sa Nobel Prize. Inakala nilang maniniwala at magbago ang isip ng mga pulis, pero hindi. Nanatiling seryoso at matatag ang mga ito. Mr. Wei, pasensya na po. Si Mr. Green ay sospek sa insidente kahapon ng alas 3:30 ng hapon sa loob ng ICU, kung saan tinangkang sakta ng pasyenteng si Ginang Wei. Napakalinaw po ng ebidensya. Alam po naming dayuhan siya, pero kung wala pong sapat na basehan ay hindi kami maglalabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng pulis ng may paggalang. Ano pong sinabi nyo? Sino ang tinutukoy niyong biktima? Parang nabingi si Jason sa narinig. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng pulis, tinangkang pumatay ng pasyenteng may apelyidong Wei. Sa ICU ngayon, si Ginang Wei lang naman ang pasyenteng may apelyidong Wei. Mr. Wei, hindi pa ba malinaw? Ang target ng tangkang pagpatay ni Mr. Green kahapon ay ang inyong ina. Dahan daw ang siningit ni Brian ang katotohanan. Kadadaan. Sinisiraan niyo lang ako. Galing pa kami ng Amerika para tulungan si Ginang Wei. Paanong gagawin namin yun? Mr. Wei, huwag po kayong maniwala sa kanya. Namumutla at nanginginig na sa takot si Green habang nagpapaliwanag. Alam niyang kailangan niyang kumbansihin si Jason. Kapag naniwala ito kay Brian, tapos na siya. Hinding-hindi siya patatawarin ng pamilya Wei at wala ring makakatulong sa kanya dito kahit gobyerno ng Amerika pa. Kung totoo man o hindi ang sinasabi ko, alam mo sa sarili mo. Huwag ka nang magdahilan dito. Kung may sasabihin ka, doon mo na lang sabihin sa mga awtoridad. Dismayado at nandidiring sabi ni Brian. Dugtong pa niya, oo nga pala, naipasa ko na sa pulis ang CCTV footage na kitang-kita ang ginawa mo kahapon. Kasama na rin ang resulta ng laboratorio at pagsusuri sa gamot. Kung gusto mo pang magdahilan, humanap ka na lang ng magandang palusot. Ganoon na nga. Sa narinig, parang dilim ang bomb alot sa paningin ni Green. Hindi na niya nakayanan at nanghina ang tuhod kaya bumagsak ito sa sahig. Hindi lang niya nalaman ang ginawa ko. May hawak pa siyang ebidensya at resulta ng test. Mr. Green. Paano mo nagawa ito? Nang makita ang itsura ni Green at kumpirmadong totoo ang lahat, nanlilisik ang mga mata ni Jason sa galit. Inimbitahan nila ito, pinatira sa magandang hotel, at pinakain ng masarap. Ang kapalit, tinangkang patayin ang kanyang ina. Lalo pang kumulo ang dugo niya nang maalalang kanina lang, ipinagtatanggol at ipinagmamalaki pa niya ito sa mga pulis. Ang tanga niya para pagkatiwalaan ang halimaw na ito. Mr. Wei, pakinggan niyo po ako. Hindi ko po intensyon na saktan si Ginang Wei. Talagang hindi. Dinagdagan ko lang po ang dosage para lang turuan ang batang yan na si Ye. Nang maramdaman ang matinding galit sa mga mata ni Jason, parang natauhan si Green at agad na gumapang palapit dito. Niyakap niya ang paa ni Jason at habol hiningang nagsalita, alam ko po ang gagawin. Sisiguraduhin kong hindi mapapahamak si Ginang Wei. Maniwala po kayo. Wala naman kaming away o galit ni Ginang Wei, imposible kung sasaktan siya. Kung wala siyang galit sa matanda, gaano naman kalaki ang galit niya kay Brian Ye para gawin niya ito. Isang matalim at malamig na tingin ang ibinato ni Brian sa kanya. Samantala, namumula na sa galit ang mukha ni Jason. Nagawa talaga nitong galawin ang kanyang ina. Nagawa nitong paglaruan ang buhay ng kanyang ina. Nagngit-ngit ang ngipin ni Jason at kumalampag ang mga kamao niya sa sobrang higpit ng pagkakuyom. Umalis ka sa harapan ko. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Jason palayo kay Green. Kahit mahigit 50 anyos na, galing ito sa pamilyang militar at laging nag-eehersisyo. Napakalakas ng sipa kaya tumilapon si Green at muntik nang mawala ng malay. Jason, anong nangyayari? Hindi maintindihan ni Walton ang nangyayari pero ramdam niyang mali ang lahat. Nang makita niyang namutla at galit na galit si Jason, hindi niya napigil ang magtanong. Tanungin niyo po ang estudyante niyo. Magaling kayo magturo. Sarkastiko at matigas ang boses ni Jason habang tatalikuran ito. Dahil sa ginawa ni Green, nawala na siya ng gana at respeto kahit kay Walton. Sa sobrang habang panahon na paghahanap ng lunas para sa ina, nang akala niyang may pag-asa na, saka naman gagawa ng kalokohan ang halimaw na ito. Ito ay parang pagpatay sa sariling ina, hinding-hindi mapapatawad. Kahit anong dahilan o paliwanag pa ang ibigay niya, hindi na uubra. Green. Ano bang ginawa mo? Natigilan muna si Walton, pero agad ding namutla ang mukha at tiningnan ng masama ang estudyante. Sir, tulungan niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang sanang magkaroon ng komplikasyon si Ginang Wei para magalit ang pamilya Wei sa batang yan na si Ye. Talagang hindi ko intensyon na patayin si Ginang Wei.
Nang marinig ang boses ng guro, parang taong nalulunod na nakakita ng salbabida si Green. Kumapit ito sa paa ni Walton at humagulgol, "Sir. Pakiusap. Ipaliwanag niyo po kay Mr. Wei. Iligtas niyo po ako at iuwi sa Amerika." PLAAK. Sa narinig, parang may sumabog sa ulo ni Walton. Ang cellphone na hawak niya ay aksidenteng nahulog at nabasag sa semento. Ilang sandali bago siya nakahuma at muling nakapagsalita. Nanginginig ang kamay niyang itinuro si Green at halatang hindi makapaniwala. Ikaw. Paano mo nagawa ang bagay na ito? Kahit magulo ang paliwanag, naintindihan niya ang buong pangyayari. Ang lakas ng loob ng taong ito. Hinawakan at sinaktan niya si Ginang Wei. Kaya pala ganoon na lang magalit si Jason. Kung siya ang nasa kalagayan nito, mas grabe pa ang magiging reaksyon niya. Kahit siya, ngayon ay kumukulo rin ang dugo sa ginawa nito. "Sir, alam ko pong mali ako. Alam ko po. Pakiusap. Tulungan niyo po ako." Mahigpit na yakap ni Green sa hita ng guro habang humihingi ng awa. "Wala akong estudyanteng katulad mo." Marahas na inalisan ni Walton ng sipa ang kamay ni Green. Punong-puno ng galit at pagkabigo ang mukha niya. "Mula ngayon, hindi na kita kilala. Putol na ang ugnayan natin. Sir, hindi niyo po pwedeng gawin to. Kayo po ang nagsabing ako ang pinakamagaling niyong estudyante. Mag-aaral po akong mabuti at mamamana ko ang galing niyo. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na po mauulit." Parang baliw na sumigaw si Green habang kumakapit sa anumang pag-asa. Sa oras na ito, talagang nagsisisi siya at takot na takot. Kung iiwan siya ni Walton, siguradong wala na siyang pag-asa pang mabuhay ng maayos. Pero hindi na ito pinansin ni Walton. Humarap siya kay Jason at yumuko ng malalim. "Jason, kaibigan, patawad talaga. Hindi ko akalain na magagawa niya ito. Kasalanan ko ito dahil hindi ko nakita ang tunay niyang ugali. Humihingi ako ng taos-pusong paumanhin." Sa sandaling yumuko ang propesor, tila bigla itong tumanda ng husto. Sa mahabang panahon ng pagtuturo, si Green ang isa sa pinakapinagkakatiwalaan at pinahahalagahan niya. Matalino, madaling matuto, at masipag. Kaya lang niya ito isinama bilang assistant para sanayin at hubugin. Ngunit hindi niya akalain na ganito pala ito kasama at walang konsensya. Lampas na ito sa paglabag sa propesyon, tinapakan na nito ang pinakamababang antas ng pagkatao. Sobrang sakit ito para sa kanya. "Professor Walton, kasalanan po ni Green iyan, hindi niyo po kasalanan." Kahit nagalok ng paumanhin si Walton, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Jason. "Mali lang talaga akong kilatis ng tao." Umiling si Walton at lungkot na lungkot ang mukha. "Jason, hindi ko na po pupuntahan si Ginang Wei ngayon. Wala na akong mukhang may haharap sa kanya matapos ang nangyari. Aalis na rin po ako agad at babalik sa Amerika." "Professor Walton. Jason, huwag na niyo na akong pigilan. Desidido na ako." Nang marinig na aalis na ang propesor, nag-alala si Jason at gusto sana itong pigilan, pero agad na pinutol ni Walton ang sasabihin niya. Naisip ni Walton, inimbite siya ng buong puso, pinarangalan at pinakain ng masarap. Wala man lang siyang naitulong, tapos ngayon ay may ginawa pang kasamaan ang assistant niya. Paano pa siya mananatili at tatanggap ng mabuting trato mula kay Jason? "Dr. Ye, humihingi rin po ako ng paumanhin sa nangyari. Napakagaling niyo pong doktor at labis ko kayong hinahangaan. Sana po ay magkaroon kayo ng pagkakataong makapunta sa Amerika para doon tayo magpalitan ng kaalaman." Lumingon si Walton kay Brian at yumuko ng may labis na pagsisisi. "Darating din tayo doon." Tumango lang si Brian. Ang nangyari sa Harlem community noon ang pinakamalaking sugat sa buhay niya. Kaya maaga o huli, babalik din siya sa Amerika. At sa araw na maabot at ma-practice niya ang longevity art hanggang sa ika-4 na antas, iyon ang magiging hudyat ng kanyang pagbabalik. "Asahan ko ang pagkikita natin sa Amerika." Sumili ang saya sa mukha ni Walton. "Sir, pakiusap. Iligtas niyo po ako. Huwag niyo akong iiwan dito sa China." Nang makitang aalis na talaga ang guro, halos mawalan na ng malay si Green sa takot at patuloy itong nagmakaawa. "Dr. Ye, alam ko pong kasalanan talaga ni Green, pero sana naman." Dahil sa pagmamakaawa ni Green, may naramdaman ding awa si Walton. Kahit galit at dismayado ito, magkasama na sila ng matagal at may kaugnayan pa rin sila bilang guro at estudyante. Kaya napaisip siyang lumapit at makiusap kay Brian. Alam niyang walang saysay kung kay Jason siya hihingi ng pabor. Si Brian ang tamang lapitan. Siya ang bayani ngayon at kung pumayag ito, makikinig si Jason. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, pinutol agad ni Brian ang sasabihin niya.
Hindi. Sobrang tigas at desidido ang boses ni Brian. Professor Walton, kilala at iginagalang ko po kayo. Ang mga nagawa niyo sa larangan ng medisina ay kilala sa buong mundo. Pinag-aralan ko rin po ang mga research at sulatin niyo at marami akong natutunan. Kung ano man ang hilingin niyo, sana ay mapagbigyan ko. Pero sa bagay na ito, talagang hindi po ako pumayag at hindi ko po magagawa. Matapos tanggihan si Walton ng mariin, tiningnan niya ito at nagpaliwanag, hindi ito dahil sa galit ko sa kanya o dahil sa akin ang nangyari. Tinanggihan ko siya dahil hindi siya karapat-dapat na patawarin. Hindi pa man kami magkakilala ni Green, ginawa na niya ito. Hindi ko alam kung saan ako nakasakit o kung bakit niya ako kinaiinisan ng ganito. Para lang sirain ang pangalan ko, handa niyang isakripisyo ang buhay ng iba at lumabag sa prinsipyo ng pagiging doktor. Kung sa akin lang ang gulo, baka pwede pang pag-usapan. Pero ang tanong, may respeto pa ba siya sa buhay? May konsensya pa ba siya? Taong walang takot sa Diyos at walang puso, hindi ko kayang palampasin. Tumingin si Brian kay Jason, at sigurado ako, hindi rin papayag si Mr. Wei na mapatawad siya. Tiningnan ni Jason si Green at pagkatapos ay si Brian. Tahimik lang siya, pero ang katahimikan na iyon ay sapat na sagot, hinding-hindi siya papayag. Nasaktan at naligay sa panganib ang kanyang ina. Hindi sapat ang anumang dahilan para patawarin ang halimaw na iyon. Dr. Ye, patawad. Binawi ko na ang sinabi ko. Tumahimik sandali si Walton. Tiningnan niya ang seryosong mukha ni Jason at ang matibay na paninindigan ni Brian. Napabuntong hininga na lang siya at seryosong sinabi, mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanya. Pagkatapos noon ay tumalikod na ito at hindi na lumingon pa kay Green. Sir, huwag niyo po akong iwan. Sumigaw pa si Green at akmang susunggab sa damit ni Walton pero mabilis itong pinigilan at hinawakan ng mga pulis. Wala na itong kawala. Sayang lang talaga. Isang respetadong propesor, pero nagkaroon ng estudyanteng ganito ang ugali. Napabuntong hininga na lang si Brian habang pinapanood ang papalayong likod ni Walton na tila biglang tumanda at nanghina. Dr. Ye, kumusta naman po ang aking ina? Nang makaalis na si Walton at madala na ng pulis si Green, ibinaling agad ni Jason ang atensyon kay Brian at nag-aalalang nagtanong. Huwag kang mag-alala Mr. Wei, ligtas na at maayos na si Ginang Wei. Pero dahil sa nangyari kahapon, medyo maaantala ng kaunti ang bilis ng kanyang paggaling. Kailangan lang nating maging matyaga. Pinaliwanag ni Brian ng detalyado kung gaano kadelikado ang naging sitwasyon kagabi. Hindi niya pinalaki ang kwento, pero hindi rin niya itinago ang katotohanan. Nang marinig iyon ni Jason, nanigas ang katawan niya. Hindi niya akalaing nasa bingit na pala ng kamatayan ng kanyang ina kagabi. Lalong kumulo ang dugo niya kay Green. Nawala na ang kahit katiting na awa o simpatsya na meron siya kanina. At lalong pinagsisihan niya ang sarili dahil ipinagtanggol pa niya ang taong iyon kanina. Dahil sa galit, lalo namang tumindi ang pasasalamat at respeto niya kay Brian. Dr. Ye, maraming salamat po talaga. Wala po akong masabi kundi pasasalamat. Taos pusong sabi ni Jason. Wala pong anuman. Tungkulin ko lang po ito. Pero kung may dapat kayong paalaman, si Dr. Allison po iyon. Kung hindi dahil sa pagbabantay at dedikasyon niya kagabi at sa maagap niyang pagtawag sa akin, hindi namin agad malalaman ang tunay na kalagayan ni Ginang Wei. Hindi naman dahil gusto lang ni Brian na purihin si Allison. Sinabi lang niya ang totoo. Alam niyang malaki ang naging papel ng doktor sa pangyayari at dapat lang itong kilalanin. Alam din niyang pagod na si Allison kagabi pa man, pero hindi ito umalis hanggat hindi sigurado sa kaligtasan ng pasyente. Higit sa trabaho, nakikita niya ang tunay na malasakit nito. Salamat po. Kayo po talaga ang mga tunay na tagapagligtas ng aking ina. Tiningnan ni Jason si Brian. Humanga siya sa kababang loob nito. Sa oras na dapat ay pinupuri siya, ibinabahagi pa niya ang kredito sa iba. Sa mahabang panahon niya sa negosyo at politika, sanay na siya sa mga taong nag-aagawan sa kapurihan at pabor. Iba si Brian. Bihira na lang ang ganitong klaseng tao. At lalo siyang humanga dahil napakabata pa nito. Biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Sinabi nitong may taglay si Brian ng dangal ng isang espesyalista sa medisina. Noong una ay akala niya ay sobra lang ang papuri, pero ngayon, naintindihan na niya. Tumpak talaga ang sinabi ng tatay niya. Si Brian Ye ay talagang may taglay na dangal at integridad na karapat-dapat hanggan. Bagamat paulit-ulit sanang nagpasalamat at gustong magbigay ng pasasalamat si Martin Wei kay Brian Ye, mariin itong tinanggihan ng huli. Para kay Brian, ang pagliligtas kay Ginang Wei ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang honorary expert ng Beijing 3rd Hospital at bilang isang doktor.
Ginawa rin niya ito bilang paggalang at pagpapahalaga kina Dr. Allison at kay Vice Dean Manuel. Tinanggihan din niya ang imbitasyon ni Martin para mananghalian. Hindi dahil gusto lang niyang magpakita ng kabutihan o ayaw niyang bigyan ng respeto si Martin, kundi dahil talagang wala siyang oras. Para sa kanya ngayon, napakahalaga ng bawat oras. Sa library ng University of Traditional Chinese Medicine, napakaraming libro at kaalaman ang naghihintay na matuklasan at mapag-aralan niya. Ang landas tungo sa pagpapalakas at pag-unlad ng kanyang longevity joy ay napakahaba pa. Kaya ayaw niyang sayangin ang oras sa mga bagay na hindi naman kailangan. At higit sa lahat, may mahalaga siyang pupuntahan ngayon. Ngayon ang unang klase ng kanyang guro na si Teresia. Ayaw niyang lumiban sa unang araw at bigyan ito ng masamang impresyon. Matapos ipasok si Martin Wei sa ICU upang makita ang kanyang ina, at matapos ipaliwanag ng maikli ang kalagayan nito, umalis na agad si Brian Ye at nagtungo sa Huaxia University of Traditional Chinese Medicine upang pumasok sa klase. Nagmamadali siya ng husto. Dahil sa galing niyang magmaneho, ilang beses siyang sumingit at umaban sa highway, kahit na pinagsasabihan at pinapagalitan siya ng ibang driver. Nakatawid pa siya ng ilang red light at siguradong maraming tiket ang darating, pero buti na lang ay nakarating din siya bago pa man tumunog ang bell. Brian. Dito. Iba ito kahapon na subject na pharmacokinetics. Pagdating ni Brian sa classroom, halos lahat ng kaklase niya ay nandito na. Lahat ay handa ng makinig ng seryoso. Nang makita siya ni Volt at ang iba pa, agad silang kumaway para tawagin siya. Salamat ha. Nang makarating sa mga inipong upuan sa tabi nila, umupo si Brian at kitang-kita ang pasasalamat sa mukha niya. Hindi niya inaasahang pipiliting magreserba ng upuan ang mga ito para sa kanya. Hay nako, ang dami mo pang sinasabi. Oo nga pala, akala ko ba small class lang ito? Bakit parang ang daming tao? Sinulyapan ni Brian ang maliit na classroom na halos mapuno na, at may halong pagtataka ang mukha niya. Di ba hindi mo alam? Sobrang sikat kasi ng klase ni Teacher Teresia. Puno palagi yan. Marami ring estudyante galing sa ibang courses ang pumapasok para makinig sa subject niya. May pagmamalaking sabi ni Volt sa mukha. Dahil magaling ang guro nila, natural lang na maipagmalaki rin niya ito bilang estudyante. Kaya pala. Biglang naintindihan ni Brian ang sitwasyon. Pero dahil dito, lalo siyang naging curious at excited sa klase. Hindi niya akalain na ang klase ng advisor niyang si Teresia ay makakaakit ng napakaraming estudyante. Alam naman niya na ang subject na ito na natural medicine research methods ay medyo boring at puro memoryahan. Binasa niya na rin kahit papaano ang libro kahapon at marami talagang kailangang isaulo. At habang nagtataka pa si Brian, dumating na si Teacher Teresia sa loob ng classroom. Dahil kumpleto na naman tayo, simulan na natin. Isang sulyap lang kay Brian at sinabi niya iyon ng casual. Bago pa man tumunog ang bell, sinimulan na agad niya ang klase. At ang mga estudyante, walang nagreklamo o nagulat man lang sa maagang pagsisimula. Parang sanay na sila sa ganitong sistema at normal na lang ito para sa kanila. Nang sabihing magsisimula na, agad na tumahimik ang lahat at naghanda ng panulat at papel, pati na rin sina Volt at ang mga kasama niya. Dahil sa nakikita niyang seryosong atensyon ng lahat, lalo namang naging interesado si Brian sa paraan ng pagtuturo ni Teresia. Brian, nakuha mo na ba dati ang subject na ito? Bago pa man magsimula ng tuluyan, parang may naalala si Teresia at lumingon ito kay Brian. Wala po. Tapat na sagot ni Brian. Marami man siyang nabasang libro tungkol sa medisina at marami ring konektado sa topic na ito, hindi pa niya ito formal na kinukuha at pinag-aralan ng detalyado. Kung mayroon kang hindi maintindihan mamaya, pwede kang lumapit sa akin para magtanong. Pero kung talagang hindi mo maintindihan ang leksyon, pwede namang hindi ka na lang makinig. Sabi ni Teresia. Salamat po, ma'am, sir. Hindi inasahan ni Brian na magiging maalaga at maingat ito magsalita. Hindi niya napigil ang mapangiti at magpasalamat. Si Brian Ye ay bagong pasok na freshman at siya rin ang graduate student na kukuhanin ko ngayong taon. Tumango si Teresia. Nang makitang nakatingin ang lahat kay Brian at parang nagtataka, ipinaliwanag niya ang pagkatao nito. Maliban kina Volt na alam na ang tungkol dito, ang ibang estudyante ay naging kalmado lang pero halata ang inggit sa mga mata nila nang marinig iyon. Marami sa kanila ang gustong maging estudyante ni Teresia noon pa man, sayang lang at limitado lang ang tinatanggap nito at hindi sila napili, kaya napilitan na lang silang lumipat sa ibang guro o ibang course pa man din. Noong nakaraang meeting, napag-usapan natin ang matapos ang maikling paliwanag, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Teresia at diretsong pumasok na sa leksyon.
Sa pagpapatuloy ng klase, sa wakas ay naintindihan na ni Brian kung bakit ganito karami ang gustong pumasok dito. Bukod sa halaga ng subject, ang galing at husay talaga ni Teresia sa pagtuturo ang malaking dahilan. Ang natural medicine research methods ay dapat sana ay boring at puro isa-ulo lang, pero nang ituro ito ni Teresia, naging buhay na buhay at sobrang interesting pakinggan. Kapag tinatalakay niya ang tungkol sa mga gamot at paraan ng pananaliksik, hindi lang niya basta binabasa ang nasa libro o nagbibigay ng simpleng definisyon. Sa halip, gumagamit siya ng mga sanggunian, nagkukwento ng mga classic theories, at isinasama pa ang makabagong siyensya. Ipinaliwanag niya sa mga estudyante kung paano gumagana ang gamot at kung anong mga paraan ang tama at dapat gamitin para mapag-aralan ang mga ito. Malaki ang naitulong nito. Dahil sa paraan niya, mas madaling naaalala at naiintindihan ng mga estudyante ang mga konsepto. Kahit na para kay Brian ay hindi naman ito mahirap at medyo basic pa nga, malaki pa rin ang naitulong nito. Dahil sa galing niyang mag-solo at matanda ang utak, madali lang sana para sa kanya ang subject na ito. Pero ang paraan ng pagtuturo ni Teresia ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at ideya. Pakiramdam niya ay marami siyang natutunan, at hindi lang ito para sa subject na ito kundi pwedeng gamitin sa ibang kurso at sa buong larangan ng medisina. Bukod sa paraan, ang mismong nilalaman ng klase ay nakatulong din ng malaki kay Brian. Para kay Brian, ang paraan ni Teresia ng pagbanggit at paggamit ng ibang sanggunian ay parang pagbabalik at pag-aaral sa pundasyon ng medisina. Ang mga kwento tungkol sa paano natuklasan ng mga sinaunang doktor ang mga gamot at ang proseso ng kanilang pananaliksik ay naging magandang paraan para mas maintindihan niya ang kasaysayan at pag-unlad ng medisina. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.